Dito, nabili nila ito sa ganito lamang halaga, ngunit ang sinasabi naman ng prosecution, on the other hand, is, o sige, yan ang pagkakabili mo, pero ito yung binayaran mo sa city assessors na taxes, ito yung assessed value nito, pero magkano ba talaga ang bili mo sa halagang ito? Yun yung gustong palabasin ng prosecution, ano? At pagkatapos na nakakita rin ng butas, again, yung prosecution at sinasabing, unang-una, yung assessed value ay mas mababa sa totoong value ng pagkakabili mo sa property. So, sa ngayon, di pa natin makita kung paano naman nahaharangin din ng depensa itong ganitong butas. Attorney JJ, bakit mahalaga ito, yung mga malaman natin itong mga value ng mga property na ito, patungkol dito sa mga nakalagay sa SALN? Importante ito, no? Kasi nga sinasabi, inaakusahan ng prosecution na hindi raw naging tapat itong si Chief Justice Corona sa paglalagay ng kanyang mga properties dito sa SALN. Hindi niya na-declare. Importante ring malaman kung ano yung actual value na pagkakabili nito dahil nga inaakusahan ng prosecution si Chief Justice Corona na may mga bagay o mga property siyang nabili na hindi nababagay o naaayon sa kanyang posisyon and yet nabili niya. Ngayon, sinasabi niya may kakayahan ako dahil isa naman akong sikat na abogado noon, ngunit bakit hindi niya raw na ilagay itong lahat ng ito sa SALN? Nakasama din natin, Kathy, si Professor Carl. Professor Carl, itong pinipresenta ngayon ng depensa ng mga tax declaration, itong assessor, sa tingin po ba nakakatulong itong ipaliwanag yung mga dapat ipaliwanag ni Chief Justice? Sa tingin ko po, nadadagdagan yung picture po ng larawan na gustong ipinta ng defense. Pero marami pa rin katanungan na lumalabas tuloy. At dahil dito, sana yung mga susunod na witness masagot yung mga katanungan na yun. Oo, kasi itong ang relasyon niya dun sa under declaration or sa misdeclaration, ito bang kung i-compare natin, Attorney JJ, itong tax deck dun naman sa SALN, anong kinalaman ng tax deck dun sa SALN? Yun na nga, nakakatawa. Well, hindi naman sa nakakatawa, mawalang galang na po, no? Pero habang nanonood tayo ng proceedings, parang iniisip natin na, anong ginagawa ng depensa? Kumbaga tama si Professor Carla, no, na habang tumatagal at habang nagtatanong sila, iniisip natin anong kinalaman nito sa hindi mo pagdeklara sa SALN nitong mga properties na ito. So, sa ganun, parang tama nga yata yung obserbasyon ng iba senator judges, inilulubog mo ba ang sarili mo o iniaangat mo at pinasisinungalingan mo ang akusasyon laban sa iyo? Para lang ma-refresh po tayo, nakita na po natin yung SALN. Meron dong mga values na blanco. Ano nga ba, Attorney JJ, yung mga hindi na fill upan dun sa SALN? Kagaya nga nung kanina, no, ang tinatanong ibang senator judges, yung parking spaces. Yung yung purchase price ng parking spaces, hindi niya nailagay doon. At tigit, kung nabili mo ito, property mo ito So, mga tigi 1 milyon yata, mahigit ang isang parking slot ngayon. Tapos, ang pinakita nila ay assessed value na much lower doon sa kanyang acquisition cost. So, sa ngayon, parang iniisip natin, bakit mo sinasabi at dinadivulge itong ibang properties na ito na wala naman doon sa SALN? Para saan itong mga ito? So, ang daming katanungan talaga. Yung discrepancy, Kathy, yung discrepancy between the tax declaration values versus the actual purchase values, mukhang pinipilit talaga ng prosecution naman at medyo napapagalitan na sila ng Senate presiding officer na pinipilit nila. Ano kaya ang purpose nila doon, Professor Carl? Is it again to create that impression sa ating public na merong dishonesty or they really just want to put things straight? Sa tingin ko po, okay rin na inuulit ng prosecution para rin maalala nating mga manonood kasi hindi naman natin na-memorize yung mga values na yun. Sa tingin ko, it's important na maalala natin ano yung una nila napakita dati para ma-compare sa sinasabi ng defense ngayon. At nakikita nga natin na dinadagdagan pa nila yung information na yun, na maraming ang kulang. So, ikaw, anong gusto mong makita patungkol dito sa mga property na ito? Pero bago mo yan sagutin, Carl, ay panoorin muna natin ang press briefing na isinasagawa ng prosecution panel. Doon sa Bellagio at sa Bonnie Ridge sapagkat ang binayad po doon, hindi po yun ang deklarado. Ang deklarado po yung assessed value which aminado nga ang depensa is much lower po doon sa acquisition cost. At naipalabas din po nung aming abogado na doon sa tax declaration mismo na ebidensya po nila ay nakalagay po doon for tax purposes only po. Hindi
not for title. Ibig sabihin, ang silbi lang po yun ay para sa pagbabayad ho ng buwis at hindi po para sa titulo. So, kung yung itatanggal po natin, ililink natin itong testigo dun sa nakaraang mga testigo, ang lumalabas ho ay parang nababaon po ang depensa mas lalo dun sa kanilang sariling mga testigo. Anong ibig kong sabihin dyan? Kahapon nagpresenta po sila ng 3 testigo at ang sinabi po, nakatanggap po si Chief Justice ng more than 26 or 25 million halaga na mga allowance. Ano naman ang lumabas dun sa kanyang cross-examination, dun sa 3 witness, ay lumalabas, hindi naman pwedeng bulsahin pala to, itong 26 million. Hindi pwedeng bulsahin, ang pwede lang bulsahin doon, siguro mga 12-13 million. So, sabihin na natin na hindi na kumain si Chief Justice, lahat po, inipon niya yon, hindi na wala na siyang ginastos sa kuryente, sa ibang bagay, ay kulang pa rin ho yun dun sa mga binibili po nilang ari-arian. So, yun ang sinasabi natin, parang kinakagat po sila nung sarili nilang mga testigo. Sapagkat dun nga sa allowances, hindi naman pala pwedeng bulsahin yun. Dito naman sa assessed value, testigo mismo nilang yun ang gusto namin i-emphasize, sila ay prinesenta po ng depensa. At ang sinabi po nila, yung assessed value, ibang-iba po yun sa fair market value, ibang-iba po yun sa acquisition cost. So I'll turn it over po to my colleagues. Siguro, anyway, lahat lahat po ng testigong pinipresenta nila, ang objective naman ay una, ay madalas silang sinasabi, paliitin yung number of properties na kinakailangan ipaliwanag dahil di nga mapaliwanag. So, pinapaliit nila yon, hindi lamang nila pinapaiksi yung listahan, kundi at the same time, pinapababa nila yung value ng bawat isa. So, kung makikita ninyo, kaya pinipresenta po ito, is really to lower the value of, allegedly, of the properties that he acquired, while at the same time, yung unang 2 testigo naman nila, ay yung 3 pala, ay para ipakita na malaki ang kinikita naman ni Chief Justice. So, linawin lang po natin, base sa mga 3 testigong nauna, categorically, sinasabi po namin dito is that based on the 3 witnesses that they presented, Mrs. Bayuga, as well as Attorney Guevara from the PET, from the SET, yun ay kabahagi na rin po kay Ms. Bayuga, pati sa HRET, lahat po ng sinabi nila, nag-amount po yon sa 26.6 million. 26.69 million po ang supposedly sinasabi nilang tinanggap. But in actuality, out of that 26, ang totoo lamang po na salaries and other emoluments ay nagkakahalaga lamang po ng 11.5 million. So, if you look at it, 11.5, all the rest po nung sinasabi nilang kinikita ay hindi kita. If you look at the importante po yung kanina na testigo from the Supreme Court, kaya po natin pinabalik. May sinabi po doon na mga usapin about extraordinary and miscellaneous expenses na nandun po nang gagaling yung iba't ibang allowances na sinasabing sweldo kaya napakarami nung kinikita ni Chief Justice. Yan po ang Prosecution Communications Group. Sa puntong ito, kasama po natin sa ating set ang Deputy Speaker po ng House. Kasama po siya sa prosecution panel. Congressman Raul Daza, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo. Congressman Daza, ano pong masasabi ng prosecution dun sa mga ipinipresenta pong witness nitong depensa? Ano yun hindi kami nagugulat, hindi kami nasisinda kasi alam namin na ipipresenta ito ng defense, no? Dahil sa nung nagsimula itong paglilitis, hindi ba ang prosecution at ang defense pinag-compliance kami. Pinalistan lahat ng mga testigo. Itong mga testigong ito, nakalista na ron Kanya, alam namin na darating itong mga testigong ito. Kanya, pinaghandaan na namin itong mga testigong ito. Pero yung pong testimonya nila, ito po ba ay nakaka-damage dun sa mga una nang naipinresenta ng prosekusyon? Hindi kumbaga sa
kumbaga sa basketball, alam namin na ganito ang kanilang laro. O, kanya, yung aming ngayong depensa, yung aming ngayong pag-depensa dun sa laro nila, nakaset na yan. Congressman, Wala kaming nakitang nakakagulat sa amin. Kasi lahat naman yan, research namin eh. Yung assessed value, yung tinatawag na fair market value para sa assessment. Yun eh, alam na eh. Kanina nakita ninyo, lumabas na kagad yung mga figures. Oo, alam namin yun. Congressman, yung Article 2 po ay hindi tamang pag-declare or pag-fill out ng SALN. Yung Article 3 po may kinalaman sa FASAP. Yung Article 7 naman po may kinalaman dun sa TRO. Pero dito pinipresenta nila is yung income ng Chief Justice at itong Assessor's Office records. Anong nakikita niyong ginagawa ng depensa so far? Medyo hindi po tumatama, Director, meaning they're not meeting your evidence head-on. Parang ganun nga eh. Parang ganun ang tingin ko, personal ang tingin ko. Yung aming thrust, no, doon sa Article 2 na kung hindi diniklara ang anumang properties ng Chief Justice sa kanyang SALN, yung kanyang mga diniklara, hindi niya diniklara sa tamang value. Kita mo, ang lalaki ng diferensya eh. Di ba? So, kasama yun sa charge. Because, hindi lamang kailangan na ang isang namamasukan sa pamahalaan mag-file ng SALN. Kailangan wastong SALN. Dahil yung SALN, sinusumpaan yan eh. Hindi basta isang papel yan eh. Kanya notaryado yan, sinusumpaan, notarized. It's subscribed. No? Sa bagay, pwede mong i-subscribe yan before any officer authorized to administer oath. So, it's not, hindi lamang kinakailangan ilista mo, kundi ilista mo lahat at ilista mo sa tamang value. Kanina po, Congressman Dasa, ay napanood natin, hinahanap po ng